Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang 200 pesos salary increase. Nasa third reading na po. Very visible ba or kaya ba ng mga employers? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Ang inyong lingkod, Jake Pomparada, nag-uulat sa mga maiinit na mga issue sa ating bansa. May nabasa po akong balita na sa third reading na po, ang panukalang 200 pesos salary hike increase. Napakaganda pong pakinggan, pero marami din ang nababahala, especially ang maliliit na mga negosyante at ang private sectors. Bakit po? Kung sa mga empleyado, maganda yon, no, na tumaas ang sahod. Sa ngayon, ang sahod guys ay pumapalo sa 530 or 50 sa NCR or National Capital Region. Dito po sa Bacolod, sa Visayas, parang ganon din, 400, meron pa ngang 300 pesos. Now, magandang pakinggan, pero ako bilang content creator at journalist, ako ay nababahala guys kung maitutupad po ito ng tama. Bakit po? Sa ngayon guys, ang ating ekonomiya dito sa Pilipinas ay hindi po masyadong maganda. Kahit may nagbabalita na tumaas daw ang ekonomiya, pero hindi natin ramdam ang epekto sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa Pilipinas. Bakit po? Ang mga bibilihin ay tumataas, ang pamasahe, ang gasolina, at ang mga basic needs. Okay? Again, hindi ko po ito sinisiraan ang current administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi mahal ko siya, mahal ko ang gobyerno. Pero ito guys ay nangyayari because it is a global problem na tumataas talaga ang mga bilihin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Now, nasa third reading na po. So kung ma-approve at ma-implement ng Department of Labor and Employment, sana po marami po ang makabenepisyo ng mga ordinaryong manggagawa. Ang agam-agam lang natin dito ay tataas din ang mga basic goods and services. Ang tinitinda matataas din at ang tatamaan talaga dito ang mga maliliit na mga negosyante. For example, mga liit na mga resto bar, may mga kainan or mga services na may mga empleyado siguro around 3 to 5 employees. Kasi guys, hindi naman araw-araw guys, no, sa isang negosyo, tignan po natin na madaling magsimula ng negosyo. But i-maintain that at makasurvive sa ekonomiya, hindi po siya madali. Yun po ang realidad sa negosyo guys, no? Not unless ang negosyo mo is medyo well established na, may mga kliyente na kayo na kumukuha in volume, doon makababawi ang isang negosyante or business. Sa akin lang, dapat po kung mapasa po ang batas of 200 pesos salary increase, ay maipatutupad po ito immediately at masusunod na mga employers. However, as I said earlier, marami po itong epekto na dapat din natin tignan. Layoff, pagbawas ng mga manggagawa, at pagmahal ng mga bilihin. Yun lang po guys ang masasabi ko. Ano ba ang masasabi nyo sa balitang ito, no? So, sana po, no, hindi lang masyadong maraming mawalan ng trabaho kasi dito sa Pilipinas guys, matagal na problema is overpopulated po tayo at saka wala masyadong mga job opportunities. Sana marami ding na mga investor na pumasok dito at mapaganda ang relation ng ating bansa sa mga investor. Yun lang po guys, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang advice ko lang siguro guys, no,
ay kung mayroon tayong kaunting pera ay mag-save po kahit maliliit lang, no? Huwag po natin gastusin, no, ang income natin na parang wala nang bukas, one day millionaire, all 15 days paghihirap po. Yun lang po guys, maraming salamat. Ingat po tayo. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam. Please subscribe.